Kaagyahan po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Mayroon bang pangunan ng ating panalangin? Limo po tayo at sa my loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessing and ourselves for our school, and love country, love Philippines. Amen. Maraming salamat. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po, teacher. Nga pala, nagbuka, ipiping ngayong araw. At bago po yung po, sabihin din muna, malinis na yung kapatibiran at nakaayos natin yung mga iban. Ngayon, maaari na kayo po. Ngayon naman, sa inyong tupot ang mga iban, pag na magpupiling ng pangalan, sabihin niyo namang ganito po, mga bata. Oo, teacher. O ay magsisimula na. Tim, narito po, teacher Nur. Narito po, teacher Ann. Narito po, teacher magaling at walang bilan sa araw na bigyan natin na mas gapong palakpakan ng ating mga sarili. Kapag si teacher ay nag-explain o sa isang diskusyon, ano ang inyong dapat gawin? Tim, makinig po sa iyo, teacher. Makinig, tama. Tim, ano pa? Alam mo ba? Sa mga aktividad. Tama mo. At kayo naman, pakinggan natin si teacher. Diba? Magandang umaga mga estudyante. Kapag ako si Pinipiting, ito ay maaari niyo akong tawagin teacher. Ngayon, ano nakikita mo sa lalawak ito? O sa ating tindahan? Chart. Teacher, meron pa po. Tama, meron pa ba? Tim? May base po na nakalagay book po at book to teacher. Tama, magandang tama po. Ang isang part na ito ay nakakita sa dalawang grupo. Ang aso ay para sa panitang, ang pusa ay para sa pangkatapwa. Bawat sa aktibong pagtitilang opinyon sa klase, makatanggap kayo ng puntos. Makakuha kayo ng treats, cat and dog foods, laruan, at tubig para sa ating mga alagang so at pusa. Upang makatanggap kayo ng puntos, ano ang mga dapat niyong gawin? Lord, teacher, sumakat po sa katanungan mo. Tama? Meron pa ba? Hindi ako po sumakat. Tama? Meron pa ba? Teacher, ano yun, Aryan? makinig ng mabuti. Tama? Maasahan ko ba ito sa inyo, mga bata? Opo, teacher. Tama yan. Gusto niyo bang maglaro o magkaroon ng aktibidad mga bata? Opo, teacher. Finally yan, tatapagin ko si Teacher Hazel para sa ating aktibidad. Teacher Hazel? Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po, teacher. Ako nga po pala si Teacher Hazel. Maaari niyo po tawagin Teacher Hazel. Ngayon, gusto niyo bang maglaro, mga bata? Opo, teacher. May ininunda si teacher ng mga larawan. Ang gagawin lang ay ano ang mga larawan na ito? Ito ba ay pet o hindi pet? Si teacher ay magbibigay sa inyo ng mini cutter kung saan gagamitin pa ito upang sumunod. Naniwanag pa yun? Opo, teacher. Nasaan ang pangkat isa? Nandito po, teacher. Sayang pangkat dalawa. Nandito po, teacher. Mga bata, pabilisan po ito. Kailangan, kung sino ang unang makakataas ng kanilang banner at makakakuha ng tamang sagot, sila ay makakatanggap ng treats. Gusto niyo bang alagaan ng inyong mga hayop? Opo, teacher. Well,
Pag nasimula na tayo mga bata, magbibilang lamang si teacher ng 3. Pagkatapos ng 3, ipapakita ng teacher ang larawan at itataas nyo agad na din yung mga banner. Maliwanag ba yun? Opo, teacher. 1, 2, 3. Tama ba ang dalawang grupo? Opo, teacher. Mahusay, tama. Kayo ay nakakuha ng isang puntos sapagkat kayo ay sabay nagtaas ng inyong pagmitibanan. Isang puntos para sa pangkat-1 at isang puntos para sa pangkat-2. Ngayon, susunod naman ay 1, 2, 3. Dahil nauna ang pangkat-2, sila ay makakatanggap ng isang puntos sapagkat tama ang kanilang simbol. Ito ay isang Ahas po, teacher. Inaalagaan ba ang ahas sa bahay, mga bata? Hindi po, teacher. Hindi inaalagaan ng Teacher. Yes, teacher. Dahil maaari ko po nitong kagatin at mamatay, teacher. Tama, ang ahas ay hindi inaalagaan sapagkat ito ay makamatay. Maaari na rin pumatay kapag tayo ay nakagat or natuklaw. Sunod naman ay 1, 2, 3. Nauna ang pangkat-2. Ang sagot mo dito ay hindi pet teacher. Bakit? Bakit ito na po nila teacher? Tama, ito ay hindi pet. Maaari mo bang kukuhin kung ano ang tayo na ito? Tiger po, teacher. Magaling, nakakuha ko Teacher. ulit. Pwede siya maging pet, teacher. Depende. Hindi pwede maging pet ang isang tiger. Sapagkat hindi sila dapat manilakan sa ating mga tahanan. Pag sabihin natin pet, ito ay pwede manilakan sa ating mga tahanan. Naliwanag po ba yun? Oo, teacher. Susunod naman na larawan ay 1, 2, 3. Mahusay, sabay. Kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Yay! Kung ano ang mga ito? Teacher, sabi mo pa ako, teacher. Mahusay, ito ba ay pet? Pet, teacher. Bakit ito pet? Mga bata? Yes? Pet, ako sa teacher. Pwede po sa alagaan sa inyong mga. Tama. May sitangkay mga pusa sa mga bata. Teacher. Inaalagaan niyo ba ito ng mabuti? Oo, teacher. Kasi ngayon, mga bata, gusto mo bang pakinig sa maiting kwento ni Teacher Kadir? Opo, teacher. Ngayon, papasok na si kwento ka. Magandang hapon mga bata. Ako nga pala si Teacher Pearl. At ngayon, kukwentuhan ko kayo ng maikling kwento. Handa ba kayong makinig mga bata? Opo, teacher. Tara na't simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay patungkol kay Ana at ang kanyang alagang si Scooby. Sang umaga, tumating si Sherry, ang pinsan ni Ana. May dalang isang maliit na tuta na ang pangalan ay Scooby. Nagtaka si Ana at tinanong ang punto. Laking gulat niya nang malamang si Scooby ay isang regalo ni Sherry para sa kanya. Bilang pamamaalam sa kanyang pagbabalik sa kanilang bayan para sa pagpili. Bagamat natuwa si Ana, siya ay nakaramdam ng kaba at pagkalito sapagkat wala siyang kaalaman sa tamang pag-aalaga ng alagang pato. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono at nagpaalam na si Jerry. Naiwan si Ana na hindi alam kung paano ang tamang pag-aalaga kay Scooby. Dahil sa kawalan ng ideya, pumasok si Ana sa bahay at nakakita ng tali ng aso. Ikinabit niya ito sa leeg ni Scooby
at itinali sa balkonahe. Iniwan niya sa Scoopy doon habang siya ay nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya naisip na kailangan ni Scoopy ng pagkain, tubig, malinis na kulungan, at kalinga. Hindi rin niya napansin ang pagdaig ng pula. Lumipas ang araw at pilim na. Si Scoopy ay nagugutom at nauuhaw. Ngunit nanatili itong nakatali sa balkonahe. Dahil walang tamang pagkain at kalinga, si Scoopy ay nanghina at nagkasakit. Hindi pa rin ito napansin ni Ana, na abala pa rin sa kanyang paglalaro. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Ana na tila hindi na masigla si Scoopy. Nang bumisita si Shirley, pakamusahin si Ana at Scoopy, laking gulat niya nang makita ang maluma at malungkot na kalagayan ng bata. Agad siyang nagtanong at ipinagtapat ng Ana ang kanyang pagkukulang na hindi niya alam kung paano ang tamang pag-aalaga ng ito. Agad na dinala ni Sherry si Scoopy sa isang veterinaryo. Natuklasan ng doktor na si Scoopy ay dehydrated at nilalagnat. Nagbigay ang doktor ng mga tagubilin sa tamang pag-aalaga tulad ng pagbibigay ng tamang pagkain, malinis na inumin tubig, kalinisan ng human, irregular na ehersisyo at pagmamahal. Ipiniliwanag din ng doktor na ang pag-aalaga ng hayop ay isang malaking responsibilidad na nangangailangan ng malasakit at disiplina. Pagbalik sa bahay, sumunod si Ana sa lahat ng tagubilin ng veterinaryo. Pinakain niya si Scoopy ng tamang pagkain, binigyan ng malinis na tubig, dininis ang kulungan, at inalis ang tali sa leeg ni Scoopy upang ito ay makagalaw ng maayos. Hindi na niya pinabayaan si Scoopy, pagkus ay binigyan niya ito ng pagmamahal, oras at tamang pangangalaga. Sa wakas, natutunan ni Ana na ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lamang basta laro o aliw, kundi isang malaking pananagutan na nangangailangan ng pagmamalasakit, disiplina at tunay na pagmamahal. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Opo, teacher. Kung kayo ba si Ana, ano ang dapat ninyong gawin upang maalagaan ng tama si Scoopy? Teacher. Sige nga, Sherry. Teacher, dapat to bigyan sila ng magandang kulungan po at bigyan sila ng malinis at pagkain po. Magaling. Meron pa ba? Sige nga, Noor. Bigyan po ng pagkain, teacher. Magaling. Tama. At inulit mo ang sinabi ni Sherry. Ngayon naman, mga bata, ano ba sa tingin inyo ang pagkakamali ni Ana base sa maikling kwento na itinento ni Binibini? Sige nga, Erica. Ano po, teacher? Pinabayaan niya po, teacher, si Scoopy. Tapos naglaro-laro lang po siya kasama kaibigan niya. Tama. Kawawa naman si Scoopy. Tama ba? Opo, teacher. Bukod sa pagkain, tubig at malinis na kulungan, ano pa ba ang kailangan ni Scoopy? Sige nga, Kim. Teacher, pagmamahal mo sa isang puso. Tama! Dahil ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lamang basta pagpapakain at paglilinis ng kulungan. Ito rin ay ang pagbibigay ng pagmamahal at emosyon. Okay. So ngayon, pakinggan naman natin si Binibining Hazel. Ngayon, mga bata, maintindihan na ba kayo sa ating katatatawin dito? Opo, teacher. Nga, ito. Basta pamamaraan mo sa pag-alaga ng hayop, madaling huwag pamamaraan sa pagkakailan ng may inilandas ang mga guro na isang medyo. Maaari niyo bang tukuyin kung ano-ano ang mga hayop na nakikita ninyo? Teacher, may ibon po, aso, pusa, babi. Ikaw naman, ano ang inyong nakikita o napapansin sa ating Ay, manong po, teacher. mahusay? Ito ay pamatet na maaaring
alagaan sa aming mga magulang. Ngayon, tatalakayin natin ngayon kung paano pangalagaan ang ating mga magulang. Sana nito ang aso. Mga bata, maaari mo bang tutuin? Saan ito ang aso? Ito po, teacher. Madali, Kimberly. Ito ay isang aso ngayon. Tuturuan ko yung teacher kung paano pangalagaan ng maayos ang aso. Maaari na bang basahin? Pananatilihin malinis ang nagungan. Ang aso ay natutulungan gaya po. Kailangan ay mapanatiling malinis ang kanyang hulungan sapagkat sila ay mabilis mahawaan ng sakit. Sunod naman ay Maayos na daanan ng hangin. tulungan ng aso ay kailangan may maayos na daanan ng hangin. Kailangan nila ng bilog or ng mga butas-butas sa kanilang mga kulungan upang sila ay makahinga ng maluwag. Sunod naman ay Regular na gamot kontra bulate at bakuna. kung kayo ay nagkakaaso sa inyong tahanan, kailangan nila sa regular na bakunahan sapagkat sila ay matitin sa madudumi. Sunod naman ay Regular na pagbisita sa veterinaryo. ang pangangalaga ng aso ay may responsibilidad din kung saan kailangan din natin sila ihatid or kailangan din nila ng mga regular check-up sa veterinaryo. Sunod naman ay Linis na tubig at pagkain. ay mahalagang bigyan ng palinis at pagkain. Sunod naman ay regular na ehersisyo at paglalakad. Kung kayo ay may mga pets, bagay gaya ng aso, kailangan sila lakad-lakad tuwing umaga upang sila ay maalinis naman. Sunod ay Bigyan ng mga ampay at pagmamahal. tulad ito ng tako, kailangan din ng aso ng pagmamahal natin mga tao upang sila ay mabuhay ng mabuti. Sunod naman ay Regular na paliguan at panatiling malinis. ang mga aso ay kailangan natin sila ay panatalihin hindi sapagkat sila ay alaga rin natin. Maliwanag ba yun, mga bata? Opo, teacher. Sunod naman ay ang Teacher Pearl ay ang magtatalakay sa inyo. Ngayon, mga bata, ay tatalakayin natin ang tamang pag-aalaga ng pusa. Sino ang makapagtuturo sa akin kung nasaan ang pusa, mga bata? Sige nga, Noor. Teacher, ito po. Magaling. Ito ay ang pusa. May alaga ba kayong pusa sa bahay? Meron po, teacher. Inaalagaan niyo ba ito ng tama? Opo. Sige nga at malalaman natin. Basahin nga ang unang pakinggan. Bigyan ng atensyon at pagmamahal. Binibigyan niyo ba ng atensyon at pagmamahal ang inyong mga pusa, mga bata? Opo, teacher. Magaling. Dahil ang pusa ay mayroong emosyon at nangangailangan ito ng pagmamahal at atensyon. Nilalaro niyo ba ang inyong mga pusa? Opo, teacher. Mga magaling. Dahil kapag hindi ninyo ito nabigyan ng tamang atensyon at pagmamahal, ang pusa ay malulungkot at hindi na ito kakain. Gusto niyo bang mangyari ito? Hindi po, teacher. Sige. Pangalawang pahayag, pakibasa. Ilayo sa mga panganib. Ilayo sa mga panganib. Nilalayo niyo ba sa panganib ang inyong mga alagang pusa? Oo, teacher. Katulad ng aling panganib. Sige nga, magbigay na ng isa. Sige nga, Erika. Teacher nga. Itapon sila sa daan, teacher. Tama. Kadalasan sa mga pusa ay itinatapon lamang sa daanan. At dapat talaga natin silang inayuon, lalo na ang mga maliliit na mga pusa, ang mga buwit. Dahil karamihan sa kanila ay pinahabol ng mga pusang lalaki at pinapatay. Kaya kailangan talaga natin sila ilayo sa panganib.
Ang pangatlo, bigyan ng malinis na tubig at pagkain. Bigyan ng malinis na tubig at pagkain. Pinapakain niyo ba ang inyong mga alaga? Opo, teacher! Magaling. Dapat lang napakainin natin sila ng malinis na tubig at pagkain. Huwag na huwag niyong bigyan ng inyong mga pusa ng mga pagkain na galing sa sakit. Dahil maaari silang makakuha ng bakterya or yung mga pagkain panis. Iwasang magbigay ng panis na pagkain sa inyong mga alagang pusa. Siguraduhin ito ay malambot at malunis at sa tubig rin. Liwanag ba? Opo, teacher! Pang-apat, Bigyan ng gamot sa bugate. gaya nga ng sinabi ni Ini, ang mga pusa ay madaling malapitin ng bulate. Kaya, dapat siguraduhin na bigyan natin sila ng gamot para iwas sa bulate. Dahil ang bulate ay maaaring makasama sa kanilang kalusugan at baka sila ay mamatay. Panglima, Siguraduhin malinis at maayos ang buwan. importante na malinis at maayos ang kanilang tulugan. Lagi natin itong siguraduhin dahil madalas rin na pinamumugaran ito ng mga ants. Alam niyo ba ang ants? Opo, teacher! Oo. Ang mga ants na yon ay maaari nilang kainin ang pusa at walang kalaban-laban ang inyong mga pusa at maaari rin itong makaapekto sa kanilang kalusugan. Kaya panatilihin nating malinis ang kanilang higaan. Paano natin masisiguro na malinis ang kanilang higaan? Sige nga, Erika. Ano po, teacher? Pagparan mo yung teacher, walisan yung pamilya. Magaling. Walisan ang kanilang tinutulugan. Basahin, paliguan, Gagaling ang madagangang na tubig. dapat pa rin natin silang paliguan gamit ang maligamgam na tubig. Dahil kahit marunong silang maglinis ng kanilang sarili, mayroon pa rin dumi na nakukuha galing sa kanila bigla. Pinapaliguan niyo ba ang inyong mga pusa, mga bata? Opo, teacher! Maligamgam ba ang tubig na inyong ginagamit? Opo! Iwasan gumamit ng malamig na tubig dahil ito ay nakakasama sa kanilang kalusugan. Basta, Maglagay ng litter box at panatilihin ang higit. alam niyo ba kung ano ang litter box? Ano po, teacher? Sa mga hindi nakakaalam, ang litter box ay kung saan pumupupo at umiihi ang mga pusa. Ito ay para makaiwas tayong makaperwisyo sa ating mga kapitbahay at sa daanan. Dahil dito, matututunan ng inyong mga alagang pusa ang tamang lugar kung saan lang sila pwedeng umihi at pumupo at panatilihin at siguraduhin na panatilihin natin itong malinis. Dahil kapag madumi na ito, na wala ng silbi ang litter box. Maliwanag ba? Opo, teacher! At ang panghuli, Bigyan ng lugar para makapaglaro. importante rin na bigyan natin ng lugar ang ating mga alagang pusa kung saan sila pwedeng maglaro. Dahil gaya nga ng sinabi ni Binibini kanina, di ba? Ang mga pusa ay nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Kaya ano-ano bang mga laruan ang maaaring ibigay natin sa ating alagang pusa? Sige nga, Kim. Bola po, Magaling, bola at pa. teacher. Sige nga. Meron po yung paano ko sa feather po, teacher. Anong feather? Tapos naglalaro. Tama! Mabuti naman at mayroon na kayong kaunting ideya tungkol sa tamang pag-aalaga ng pusa. At ang susunod na tatalakayan naman natin ay ang pumunta kalapati na siya tatalakayin ni Binibini Hespe.
Magandang hapon ulit, mga bata. Magandang hapon po, teacher. Ngayon naman, ang susunod na tayo ay pag-uusap dito sa ating malapati sa ating ginamong modelo. Bata. Saan nga ulit? Tama mo. At tama ang inyong mga tinuro. Talagang bibigay ko kayo ng tig-isang mga bata, may natanungan lamang sa teachers nyo. Nagtira ba kayo ng kalapati sa totoong buhay? Opo, teacher. Ano ang itsura ng kalapati? Teacher, kung papapati, Tama, may papa. Teacher, alam ko. Teacher, mahaba ang nguso ng kalapati, teacher. Tama, Ana. Ulit, Ana. Grupo isa, teacher. Lawlip. One po, teacher. Ay, dalawa pala ako, teacher. Grupo dalawa. Wala na lang ating estudyante. Paumanhin po, teacher. Ngayon, pakibasa nga ang nakasaad sa numero 1. Malinis, maluwag, at may ventilasyon ang pundukan. Ano ba ang bahay ng kalapatang banda sa may courtyard, mga bata? Opo, Pakipaliwanag ka o pakidescribe sa akin kung ano ang nakikita ng bahay ng kalapatang doon. teacher. Okay, Bea? Teacher, nakita ko po yung sa courtyard niyo. Magaling, Bea. Ganda na ang pundo. Sino gusto nga ulit, Bea? Di pa teacher yung isa. Tama ang kanyang sinabi na marami itong bintana-bintana pupunta sa paligid ng bahay ng kalapati. At kung inyong nakikita, ito ay napakalaki. Ba, mga bata? Nangyari naman. Sa pangalawa, kung di bata mga bata, May pugat para sa mga inahing kalapati. pag may nakita kayong pugat mga bata, sisira niyo ba ito? Hindi po, teacher. Bakit naman hindi ito dapat sirain? Teacher. Okay, Pearl? Kasi doon po, teacher, nilalagay ng mga nanay na kalapati ang itlog nila, teacher, para mag-init. Tama. Hindi natin dapat sirain ang mga pugat ito dahil nandito ang kanilang mga binturo. At may chance pa ito nakusa kapag iwan natin kailangan. Kaya mga bata, Opo, teacher. para sa pangatang Panatilihin, malinis at putukan. Kagaya ng ibang pet na sinabi ng ating mga guro, ay kailangan din nila ng malinis na kulungan para maiwasan ang mga sakit. Tama, dahil hindi lamang ang mga pet na aso o pusa ay natatapuan ng sakit, kundi rin ang mga kalapati. Ngayon naman, para sa pangapat, Pakainin ng mais, palay at iba pa. ito ang mga pagkain kailangan ng mga kalapati para ang ibang kasing kalapati ay naninigto. Kailangan nila na ma-expire at saka para sa pagbuo ng magandang itlog. Kaya naman sa panglima, Sapat at malinis na tubig na may vitamina. at pag-salamat mga banda, kailangan na na sa pagkakatubig na may vitamina. Dahil, para saan kaya ang vitamina na ito mga banda? Teacher, People? para maging malusog sila, teacher, at iwas madaling madapuan ng sakit. Tama. Para makaiwas po sila sa sakit at maging malusog sila. Kaya naman, sa pang-alis, Paliguan ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. maraming sa mga banda, kailangan nilang paliguan ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Sapagkat sila ay may maraming balbusa
katawan at ang init ay sa loob naman ng kanilang katawan at kailangan nilang ma-rescupan. Ngayon naman, sa susunod na talakayin at patungkol sa komento, binibining Erika, pagpilipinig Erika, maliwanag po mga bata. Oo, teacher. Maraming salamat, Teacher Leslie. Ngayon naman sa talakayan natin ang bastang pangangalagang alagang kuneho. Mga bata, sino sa bahay mayroong alagang kuneho? Po, teacher. Ganun ba? Paano po ito? Pinapalagaan? Manegriya ka ba? O ikaw bang nag-aalala? O itong ama? Teacher, pinapakain ko namin ang kuneho gamit ang parot. Maraming salamat. Okay? Siguraduhin pong laging malinis ang kanyang kulungan, teacher. Tama. Ang inyong mga natin ay isa sa mga wasong pangangalaga ng ating alagang kuneho. Naman, maaari na bang basahin ang number 1? Panatiling malinis ang kulungan. Okay. Sa tingin niyo, bakit nga ba mahalaga ang pagpililing malinis ang kulungan kung ito ay nag-alaga ang kuneho? Sino ba yung tira? Parang pwede magkasakit po, teacher. Tama. Ang pagpililing malinis ang kulungan ay mahalaga dahil upang iwas pagkasakit ng ating mga kuneho at iwas din ibang na bakterya ng kuneho. Kaya naman, maaari na bang masakin ang pangalawa? Pang-araw-araw na paglilinis at general deep cleaning. Maraming salamat. Ang paglilinis ng kulungan ng ating alagang kuneho ay araw-araw na ginagawa. Pero ang general cleaning ay ginagawa itong paglilinis panandali ang inaalis ang alaga natin kuneho sa ating kulungan upang matiyak na malinis at wala mga kapit na may problem sa kulungan ng ating alagang kuneho. Ngayon naman sa pangatlo, Pakainin ng 2 beses sa isang araw. maraming salamat. Ang pagpapakain ng alagang kuneho ay 2 beses sa isang araw na magkasunod, paumanhin mga bata, magkasunod at sa isang araw lamang ito sa umaga o sa hapon. Kaya naman sa pang-apat, Bigyan ng tamang dami ng pellets batay sa edad at kondisyon. maraming salamat. Ang pagpapakain ng kuneho ay dapat nakapagtapos. Ang pagpapakain ng sa may mga edad, nasa 50 grams naman po ng rabbit pellet ang pinapakain sa kanila. Samantala naman sa mga nagpapasuso at mga bugtis, pinapakain sila ng 60 grams ng rabbit pellets. Upang matansya lamang, kung ilan lang ba ang kailangan nilang kainin sa isang araw or 2 beses sa isang araw. Bakit? So, ngayon, sa paglibaka, Palagi ulit, sabay-sabay ba sa amin? Palagi ang pagbibigay ng maraming inuming tubig. O mga bata, pagbibigay ng maraming tubig, bakit nga ba dapat bigyan ng tubig ang ating alagang kuneho? May ideya ba kayo? Teacher? Teacher, para po hindi sila ma-dehydrate. Tama! Ang pag-aalaga ng ating hayop na kuneho o alagang kuneho ay dapat bigyan ng maraming tubig dahil sila din ay nangangailangan ng tubig upang hindi ma-dehydrate. At saka, dapat talaga yan or bigyan ng maraming tubig ang inyong alagang kuneho, lalo na ngayon, napakainit ng panahon. Kaya na pa, sa susunod natin, talakayin ay ang native na talakayin, pinipili,
Siyalidad. Binibili siyalidad dahil naghuhulas sa lakan at nagkain ng lady na manok. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po, teacher. Naman, tatalakayin natin ang gustong pag-aalaga ng ating mga manok. Ngayon, mga bata, sino ba dito sa inyo ang may alagang manok sa bahay? Teacher! Si Noor ay may alagang manok sa bahay. Kaya ngayon naman, Noor, maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano-ano ang mga wastong paraan sa pag-aalaga ng iyong manok? Teacher, pinapakain po namin ng pagkain manok po, teacher. Natilisa ng kanilang kulungan dahil galing sa pagkain. Ay, Noor, ngayon naman mga bata, maaari mo bang ituro kung alin dito ang tirahan ng manok? Ay, ngayon mga bata, alam niyo ba na may tinatawag tayong native na manok? Opo, teacher. Sino ba dito mag-ideya? Manok? Sige nga, Kit. Ito po yung mga manok na yung tita natin sa ating mga teacher. Magaling, Kim. Ito po ang mga manok na karaniwang kikita natin sa ating mga bakulan, sa mga bukid o sa mga dalawigan. Hindi po ito tulad ng ibang manok na pinapalaki sa malalaking farm. Ang native na manok po ay mabisa sa mga sakit at ito po ay mas masarap ang karne nila. At madalas itong pinapalaki ng matagal sa natural na paraan. Ngayon naman mga bata, tumama na tayo sa paraan sa pag-aalaga ng ating mga manok o native na manok. Lord, maaari mo bang basahin kung ano ang unang paraan? Sapat na pabahay, yari sa payak na materyales. Ngayon mga bata, bakit kaya kailangan ng ating mga manok ng bahay at kulungan? Sorry, kasi po, tumatakas po sila, teacher. Magaling. Kailangan ng ating manok ng simpleng kulungan o bahay na gawa sa kahoy, pawid, o kawayan, basta sila iligtas sa tag-ulan, hangin, o hit. Ngayon, ano naman ang pangalawang paraan? Maaari mo bang basahin? Malinis na kulungan at panitid. Ngayon mga bata, ano kaya ang maaaring mangyari kung marumi ang kulungan ng ating mga manok? Yes, Erica? Teacher, magkakatipon sila, teacher. Minta sa teacher. Opo, kaya po. Dapat ay araw-araw nating linisin ang kanilang mga kulungan upang makaiwas sila. Ngayon naman, ano naman ang pangatlong paraan? Or maaari mo bang basahin? Panatilihin ang malakas na panangatawan. Sapat ng araw, magkailan pagkain. Ngayon naman mga bata, ano kaya ang mga makakatulong sa ating mga manok na pagkain? Yes, Kim? Kids po. Ano pa? Yes, Adel? Teacher, pwede niyo bang ulitin ang tanong? Ano-anong pagkain ang makakatulong sa ating mga manok? Teacher, mais po, Yes, teacher. Madali, Adel. Ang ating mga manok po ay mahalagang pakainin ng masusustansyang pagkain, gaya na lang po ng dahon ng kangkong, dahon ng tutay. Ang pag-apat naman po, maaari mo bang basahin, Kim? Iwasan ng stress. O, proud, init, at lamig. Iyan mga bata, maaari din bang ma-stress ang ating mga manok? Opo, teacher. Ano kaya ang mga sanhin nito? Teacher, gutom po, pati uhaw. Opo, kaya mo dapat bigyan natin sila ng tamang pagkain, paglumin, at magandang pahingahan. At ang panglima naman po, basahin Noor. Obserbahan o alamin ang kailangan ng mga hayop. Ngayon, paano kaya natin malalaman na matamlay o may sakit ang ating mga manok? Yes, Kim? Teacher, kung hindi po sila makulit or hindi sila palaging labas na labas sa kanilang kulungan. Oo.
Kaya kailangan po nating aralin o obserbahin ang mga tanong nila upang malaman natin ang tema sa kanila. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo po ba ang wastong pamaraan ng pag-aalaga ng ating manok? Opo, teacher. Ngayon mga bata, sino yung gusto magbahagi kung bakit mahalagang pag-aralan ang pag-aalaga sa ating mga manok? Teacher. Yes, Bird? Kasi teacher, sensitibo po ang mga manok, teacher. Di po sila pwedeng painumin ng tubig kapag pagod dahil pwede po silang mamatay. Mahusay, Pearl. Bigyan nga natin ng limang bagsak si Pearl. Kung maganda ang pag-aalala natin sa ating mga manok, ito ay nagbibigay sa akin ng kalusugan at mas masarap ang kanyang makakain na ito. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Mukhang may natutunan na kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon, tutungo naman tayo sa panibagong aktibidad na gagawin mo. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Para sa inyong aktibidad, bago ang lahat, handa na ba kayo para sa ating panibagong aktibidad? Opo, teacher. Para sa inyong aktibidad, ito ang magiging pangkatang pagkain. Ang gagawin nila pagkain. Magtayo at guhit ng tamang pag-aalaga sa ating mga alalang hayop sa loob ng ating tahanan at ating mga bakal. Ibigyan ko kayo ng tig-isang bond paper, mga kayola, at pangguhit na materials. Para sa pang-isa, ay sa pangkat talaga. Okay. Pag mo nang magsimula, hintayin mo na ang dataan na inyong buo. Ngayon, maaari pa kayong bumuo ng maliit na bilog sa inyong pangkat. Maaari na kayo magsimula. Kamusta ba kayo, mga bata? Opo, teacher. Paano niyo bang ayusin mo na ang inyong mga... Ngayon naman, pumili kayo ng isang magre-representa sa inyong grupo at ipaliwanag ang inyong ginawa. Hanggang isa, maaari bang pumunta sa harapan at i-representa ang inyong nagawa? Ang ginawin po namin, teacher, ay ang paano ang isang pamamaraan ng pag-alaga ng isang kalapati. Dito po sa drawing namin, teacher, mayroon po dalawang lalaking window. At sa akin naman po, meron po sa tapat na pagkain at malinis po ang kanyang kapaligiran. Maraming salamat mga katutunan. Pwede pa natin bigyan ng 5 bagsak ang pagkatasa. Dahil yan, magkakaroon kayo ng 2 pangkat 2. Teacher, ang binuhin ko po ay, binuhin po namin ay ang pag-aalaga ng aso. So, kung ganun po tayo tawag, binibigyan na po ng pagkain at tubig ang kanyang alagang aso at kulungan, malinis na kulungan po. Okay, maraming salamat. Dahil yan, pwede ba natin bigyan din ng 5 bagsak ang pangkat 2? Okay, makakaroon dito yun ng 2 punto. Naman, upang sukatin natin kung may tutulang sa ating leksyon, para ko pang tawagin si Teacher Kiram upang i-present sa inyo ang ating pagtataya. Ngayon naman mga bata, upang sukatin ang natutunan niyo sa araw na ito, may inihanda kami 10 items ng pagsukit. Kumuha kayo ng buong papel at sagutin ang sumusunod na tanong. Bago niyo
sagutan ng tanong na ito, maaari niyo bang basahin ang panuto ng sabay-sabay? Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang titik ng iyong sagot sa aklat. Mahusay. Ngayon mga bata, maaari na kayo magsimula. May 2 minuto lang kayo upang patuloy ito. Tapos na ba mga bata? Oo, teacher! Galing, kaya ipasa na sa harapan ang inyong mga papel. Ngayon naman mga bata, para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang maikling kwento na may isang talata tungkol sa isang alagang hayop sa inyong bahay. Ikwento kung paano nyo ito inaalagang araw-araw. Maaaring isama kung ano ang pinakain nito, saan ito natutulog, at kung paano nyo ito pananatiling malusog at masaya. Intindihan ba mga bata? Opo, teacher! Sahin na ulit ang panuto ng inyong takdang aralin. Gumawa ng isang malikling kwento na may isang talatagang tungkol sa isang alagang hayop sa inyong bahay. Ikwento kung paano ninyo ito inalagaan araw-araw. Maaaring isama kung ano ang pinakain nito, saan ito natutulog, at kung paano ninyo ito pinamanatiling malusog at masaya. Mahusay. Kaya naman, sulat niyo ito sa EPP quaderno at pag-usapan natin ito sa susunod na klase. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Yan naman, bibilang muna natin ang mga puntos na nandito nyo sa inyong buko. Para sa pagkat isa, Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at para naman sa pangkat 2, Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan mga bata, sinasabihin nyo ang nag-ugi sa hapon na ito. Pangkalasa, teacher! Mahusay ay bigyan natin ng mangbagsak ang pangkat 1. At dahil nag-participate din ang pangkat 2, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Ngayon mga bata, magsitayo ang lahat. Sino ang gusto muna sa pangwakas na panalangin? Nalangin tayo at iiyo ko ang ating mga ulo sa Ama ng Anak at Santo. Amen! Amen! Ngayon mga bata, bago kayo magsimpo, hugutin ang mga basura na nakapaligid sa inyo. Ngayon, paalam na mga bata.